So, ayan, may nag-comment. Sabi niya, call out the owner because that's the proper thing to do so that they would correct their mistakes. Don't just post it. For what reason? It doesn't take something. Hindi ko na alam yung kasi hindi ko makita. So, ayan. Alam nyo ba guys, may mga senaryo din na kumakain kami sa mga mamahalin ding restaurant or sa mga mumurahing restaurant. And alam nyo, may time pa nga dati may buhok. Minsan naman may parang insekto. Tapos nung minsan may na-encounter din ako ng maliit na ipis. Yung parang kulay brown na ipis, ganun. And as dating ng restaurant owner, alam nyo ba guys, yun yung problema ko dati sa restaurant ko noon sa Sampaloc, Manila. Kahit anong pa pest control, mamaya-maya meron na naman, tapos another pest control na naman, ganyan. Kaya ako, as parang pinagdaanan ko yung mga hirap kung paano i-maintain na malinis yung kainan, ganyan. Kasi kahit anong sermon natin sa mga staff, minsan talagang parang hindi rin sila sumusunod, ganun. And nakakaawa naman palitan ng palitan, ganun. So, ayun nga pala guys, nagpa-ano kami ng food from Pamus Cafe to guys. Ayan, take out. Parang blurred, ayun. Taren, o diba? Ito chocolate. Tapos ayan. Tapos ayan, pork chop. Uy, laki ng pork chop sa Pamus Cafe, guys. Sobrang sarap niyan. Tapos ayan, top silog, pero pork chop. Ito na yung favorite ko, guys. Ayan, yung chicken fingers. Blurred, ayan. Favorite ko kasi to, guys. Bukarte. So, ayun nga. May mga na-encounter akong ganun. And sinasabi pa nga sa akin, siguro dahil kasi alam nila na parang may followers ako, ganun. Sasabihin libre na. So sabi ko, ay hindi kuya, okay lang, hindi naman ako nagre-reklamo. Sinabi ko lang na may ipis kasi pinapatawag ko lang. Sinasabi ko normally yun sa mga mayari manager nung store. Yung dati, tanda ko yung parang drinks, yung juice may ipis doon sa samgyupsala na kinakainan namin dati nung sa Manila. Tinawag ko lang yung manager, tapos sabi ko sa kanya, ay meron pong ipis yung juice, sabi kong ganun. Pero hindi pa naman kasi namin naiinom ata, no? Hindi ko na maalala. Tapos ayun, edi sorry, tapos sabi libre na nga daw, wag nang bayaran yung kinain namin. Sabi ko, ay hindi po, okay lang po. Sinabi ko lang po para next time hindi na maulit sa ibang customer. Kasi ako kasi iniintindi ko talaga yung parang mga ganung bagay. Kasi kawawa naman yung staff kong matanggal or ganyan-ganyan. Ay hindi rin naman para i-post ko na ganito-ganto. Siguro possible na i-post ko or what, kung sobrang sama ng serbisyo, like pinahiya ako, sinigawan ako, or sumagot-sagot yung crew ng pabalang. Siguro may chance pa na i-post kung mismo yung manager na o kaya yung staff na kinausap ko sila pa ang galit or sinigaw-sigawan ako. Siguro ganun yung instances lang na ganun. Pero kung nakipag-usap sa akin ng maayos, and pasensya na po, ganyan-ganyan. Siguro hindi ko para ipahiya kasi nga kawawa din talaga. And sabi ko nga, ako yung tipo ng owner na kahit sa Rosmar brand, 'di ba, tumatanggap ng pagkakamali. Kunyari, ganito ganyan, tumatanggap ng suggestions, ganun. Pero in a nice way. Kunyari, magsabi kayo sa akin ng maayos, pakikinggan ko kayo. Pero kapag naramdaman ko na parang yung comment or yung suggestion nyo is hindi suggestion, parang nang-iinis ng aasar or what, hindi ako makikinig. Kasi 'di ba, parang kaya naman natin na maging maayos yung way ng pagsasabi para pakinggan tayo. Lalo na kung wala namang ginagawang masama sa atin. And lahat naman ng business is ginagawa yung way para makasurvive this 2025. Yan. Sa dami ng tax, pasahurin. Ano ba naman yung maging mabait tayo, di ba? As customer. Kasi hindi naman natin alam yung pinaghihirapan. Alam nyo ba, meron nang nag-post dati na parang milk tea shop, tapos parang nilait-lait yung ganito. Tapos yun, parang nalugi yung milk tea shop. Nawala na, parang nalugi na ewan, nagsarado na. Imagine nyo na lang, kawawa naman yung owner nun, kawawa rin yung mga tauhan. Paano yung mga pamilya ng tauhan? Kaya nga yung langgam, pag naglalakad yung langgam, wag yung, mamaya pala may pamilya yun. Tapos, ayun, tawa. Wala, hindi talaga ako seryoso sa buhay. Charis. So, ganon. Ayun nga, di ba? Kung, for example, meron din instances na ganito, parang nag-trending na hindi daw nasarapan sa food. Alam niyo kung di kayo nasarapan, parang, wag na lang siguro ewan ko, di ko alam, para sa akin lang to. Kung ako hindi yan nasarapan sa kinainan ko, hindi na lang ako babalik. Pero hindi to the point na lalaitin ko yung food na masama. Eh, pang iba-iba tayo ng taste preference. Eh, minsan malay mo masarap para sa iba, and dinadayo ng iba. Tapos, sinabihan natin ng ganun, na-off na yung iba na dahil nga marami tayong followers or supporters. Ayun. So, para sa akin, hayaan natin sila. Kung di tayo nasarapan, wag tayong bumalik. Ganun kasimple. Kung hindi maganda yung service, wag bumalik. Ganun kasimple. Kasi hindi naman all the time is ganun. So, sabi ko nga, yung isa ko kasing staff doon, yung waiter, is na, yung magulang, yung tatay. Ayun. So, siguro wala sa wisyo. And yung staff na isa doon is sa kitchen siya. Tagagawa ng mga tinapay. Yung parang taga-ayos-ayos ng mga pasta, ganyan. And nangyari siya yung nagsiserve. And di syempre, kasi nga, hindi naman siya sanay talaga dun. Kaya siguro nagkamali-mali kung saan yata na-serve. And, pero ang alam ko, ginawa naman nila ng paraan. Yun nga alam, na-delay. Yun parang nakakalungkot lang na parang bawal magkamali yung tao. Eh, kawawa naman kung tatanggalin ko yung tao. And yun kasi guys, nag-a-apply kasi sila sa akin, dun sa HR. Kung baga hindi sila yung sasabihin na experienceadong tao. Eh, kawawa naman kung hindi i-hire. Eh, naghahanap ng trabaho, di ba? So, paano
magiging experience ang isang tao kung hindi nyo bibigyan ng experience, di ba? So, ano nga namang i-hire ko lang yung experienceado lang. Meron naman ako ng mga experienceado kagaya ng barista, ng mga cook talaga sila matagal na, barista talaga sila matagal na, ganyan. Pero syempre yung waiter, and dali-dali lang naman mag-serve, di ba? Kaya naman yung matutunan ng kahit sino. Eh, paano sila magkakaroon ng trabaho kung mag-hire tayo experience waiter? Paano naman yung gusto waiter wannabe? Hindi. Tao. Ang saya-saya nila. So, di ba? Ganun lang. So, ayun. Libre lang maging mabait at maging masayain para walang stress sa life. Yun. So, ayun lang. Alam niyo, hindi ako nagagalit na nag-feedback sa akin ng ganun or what. Nalulungkot lang ako kasi sabi niya, yung nasa menu daw, 165. Tapos yung nasa resibo o sa OR daw, 185. Sabi ko, ha? E di chinek ko ngayon. Kasi kung ganun, papagalitan ko yung staff. And imposible kasi ako yung nagpapa-layout ng mga menu. Ako mismo yung gumawa ng mga presyo noon, ganun. Ako mismo lahat, yung sa mga menu-menu. Kaya nagtataka ako imposible na yung caramel macchiato, 165 daw sa menu. Tapos 185 daw dun sa resibo. Sabi ko, imposible talaga. Tapos ang isa pang sinabi niya, 20 packs lang daw sila nung time na yun. Wala daw ibang kasabay. And yun kasi kagabi, syempre para may pang flex-flex ako ng mga maraming customer. Nag-chat ako dun sa GC namin na, sabi ko, pakipicturean, pakibidyohan yung mga customer, pang post ko, ganyan na yung parang maraming tingnan. Ayun, nag-video yung staff ko, buti may ebidensya ako. So ang sa akin lang, wala masamang mag-feedback. Pero in a nice way, ganun talaga lagi kasi ako. Hindi ako para mag 1 star sa page, ganun, tapos magkaano ng mga sinasabi kung ano-ano. Pero, ayun, okay lang sana, wag lang yung hindi totoo yung sinasabi, like 165 daw nakalagay sa menu, 185 sa OR, 20 packs lang daw sila doon, wala daw ibang tao, kitang-kita nga sa video na marami silang kasabay that time, ganun. Okay lang mag-feedback, basta totoo. Ayun. Pero yun nga, kain na kayo sa Pamos Cafe. Ayan guys, alam nyo ba, dahil sa pangbabash or dahil sa ganun nangyari kanina, mas lalo dumami yung tao. Mas lalo nila akong sinuportahan, kami mag-asawa, mas lalo silang dumayo. Mas lalo silang dumayo guys, kasi alam nyo, open yan, 10 a.m. Natawa kasi itong mga dalawa. Open yan, 10 a.m. to, Daddy, 10 a.m. to Monday to Sunday. Friday. Ha? Monday to Friday. Ngayon. Yung open, Di ba, no? Hindi. Friday to Oo. weekend pala yung Then, tuwing weekends, 10 a.m. to 2 a.m. Ayan. So, punta na kayo guys. Ipin nyo lang Pamos Cafe Tagaytay. Ayun. Ito daddy, oh. Here. So, ayun, kita-kit.